Ay, maganda ho kayo lahat. Gwapo ho tayo lahat. Ayan. Ako po ang pambansang bartender ho ng Pilipinas. Abay, wala hong iba, kundi ho si Mr. Lunch. Ayan. Magkwentuhan ho tayo tungkol ho sa kaalakan, sa mga alak. Ayan. Baka ho may mga interesado dyan sa alak. Ayan. Tayo ho'y mag-usap, magkwentuhan. Ayan, napakagulo ho ng area ko. Aking office dito. Office ko, no? Napakagulo. Ayan. Baka may gustong pag-usapan ay kaalakan. Mga alak, ito si Mr. Lunch, oh. Yan. Ang pambansang bartender ho ng Pilipinas. Ayan. Ay sana ho'y napaparoon nyo aking mga content, ha. Ayan. At, pwede ho kayo mag-comment kung anong timpla, kung anong mixing ang inyong gusto. Ayan. Tayo ng ballpen, baka may mga katanungan ay mailista ho natin. Ayan. Kuha ko electric pan. Ayan na, tayo may setup po na bar. Ayan. Hindi ko pa po tinatanggal. Ayan. Kaya kung may mga magtatanong, abay, welcome na welcome ho sa ating live. Yan. Aba, ay tayo ho'y magbigay ho tayo ng konting trivia, no? Konting munting kaalaman, okay? Ito, may hawak ho akong Coca-Cola, no? Alam niyo ho ba ang Coke ay nag-start ho to noong 1886 pa. Yan. At alam niyo ho ba kung saan bansa nagmula ito? O ito ay nagmula sa Atlanta, USA. Ayan. Ito hong Coca-Cola. Yan. Okay? Munti hong kaalaman. Ayan, ha? Ayan. Sana may makapasok naman ho na mga iba dyan. Yan. At ma-share yung ating ginagawa. Yan. Sabagay, kabubukas lang naman ho natin. Yan. Minom ako ng tubig. Yan. At ako yung nagmerienda lang. Insimada. Nakadalawa. Yan. Sarap eh. Yan. Okay. Ayan, happy birthday ho, ha. Baka nanonood yung aking no? Yung aking mga kaibigan, ayan. Ano ho tawag doon? Bukas kami may celebration ng aking mga kaibigan, ka-basketball, kapitbahay, katropa, ayan. Si Atty. Francis, ayan. Happy birthday. At saka si Boss JR, ayan. Ayan. Happy birthday sa inyo. Bukas tayo makita-kita sa Chillers. Ayan. Yan ho sa may Commonwealth. Along Commonwealth. Yan ho. Ayan. Sa may Ever Gotesco. Doon ang aming hideout. Magdamag na naman hong kantahan. At Anli pulutan, Anli beer. Yan. Happy birthday ho sa aking mga kaibigan. Dalawa ho sila ng birthday. Ay, saka ho pala, no? Nakalimutan ko yung din ho aking kaibigan, artista. Yan, si June Naira, yan. Happy birthday din, ha. Tatlo ho pala tropa ko nag-birthday. Yan, si June Naira, ha. Happy birthday. Yan yung aking kaibigan na nag-iisang artista. Yan, ho. Yan. Happy birthday sa iyo. Kaya wala ka mala, wala ka mala paasim June Naira. Paasim ka naman. Naghahanap ng libre. Yan, ako, wala pa ho nagko-comment. Abay, comment, yan. Okay, tayo ho'y mag-uusap po tungkol sa kalakan. Siyempre, may mga nanonood ho nito, no? Ayan. Alam niyo ho ba ang Ginebra Gin? Ayan. Ito, yan, paborito. Ito ho'y ko-content ko ito isang araw. Na-content ko na ho ito eh. Pero gagawa ho tayo ng individual mixing para ho mas lalo nyo maunawaan. Kung ano ho ba ang mga pwede nating itimpla sa Ginebra Gin, ano? Ayan. Ito ho'y nag-start noong 1834 pa.
ganun na ho katagal. So, siyempre, hindi pa ho tayo pinapanganak, definitely. Yan, 1834, yan, itong Ginebra. No. Okay. Alam nyo ang ano, no, ang unang-unang distillery. Kukwento, kahit wala akong nanonood, basta continue tayo. Ito, ako daw ho ang ano Kuya Kim, pagdating sa Kalakan, lagi yung sinasabi yan, sa TikTok. Ay, speaking of TikTok, yung mga iba ho dyan, huwag na ho kayo magdamdam sa TikTok. Hindi na rin ako nagla-live, dami ko nagme-message. Ayan, isang araw kong nagla-live. Ang gin ho kasi, no, yung unang-unang distillery ho ng Ginebra, hindi ho ng Ginebra, ha, ng gin. Particular ho natin sa gin, sa gin, ay sa Quiapo, Maynila. Pero hindi ko ho alam kung ngayon bukas pa ho yung distillery ng gin ay sa Quiapo, Maynila. Yun ho unang-una sa Quiapo, Maynila. Ang Ginebra Gin ho, hindi ko naman ho alam kung saan ang distillery ng Ginebra Corporation. Wala ho nakalagay sa kanilang talaan o sa kanilang history. Okay. Yan. Pero ang alam ko ho dito, yung nag-painting ho nito, yung ginawa ho nila, napakaganda ho na yan. Yung nakita ho nyo yan, di ba yung angel yon? Ito yung devil. Yung angel triumphing over the devil, ang tawag ho dyan. Yan. Yan. Ito ho, alam nyo kung anong taon ho ito ginawa. 1917 pa. Yan. At alam nyo ba kung sinong painter ho ang gumawa na to? Wala hong iba kundi si Fernando Amorsolo. Yan, siya ho gumawa niya. Yan. Si Fernando Amorsolo. Yan. Noong 1917, siya ho ang kinumisyon ng Ginebra Corporation na gumawa ho niya. Yung painting ho na yan. Yung the famous ho na yan. Kaya nga ho nung araw, tinawag ho itong markang demonyo o marka demonyo. Diba? Kaya nung araw, di ba, pag sinasabi niyo, uutos ng bata. Kasi nung araw ho, ganun, dekada 80s na bata. Lilit pa ho. Yun. Na sinasabi Toy, di ka nga ika. Ganun. Bakit po? Bilong mo ika ako ng doon, markang demonyo. Ibig sabihin, markang demonyo, yung gin ho na to. Ayun. Kay Joshua Labro, magandang gabi. Magandang gabi, Joshua. Shout out kay Joshua Labro. Yan. Joshua, baka naman share mo naman. At paki-follow at paki-subscribe naman ako sa aking Facebook at saka sa aking YouTube. Yan. Puro Mr. Lance, ha? Ayan, Joshua. Yan. Baka mahilig ka sa alak lahat ng istorya dito nyo mapapanood sa akin. Ayan. Kasi ang schedule ko hanggang 10:30 ng gabi. So, ayun. Lalive ko na lang habang ako may time. Yan ho, no? Saan ba tayo? Yun ho. Yan ho, istorya, no? Di ba, nung araw ho, pag binibili bata, bili mo ako ng markang demonyo. Ang tawag ko doon, marka. Hindi ho yun na K, C ho yun M-A-C-A, marka, demonyo. Parang gano'n, no? Pero nakasanayan ho yung tinatawag na markang demonyo sa Pinoy. Pero ang tama ho doon talagang word ay marka. Ibig sabihin, M-A-R-C-A, hindi ho K. Gano'n. Alam mo naman ho tayo mga Pilipino, mahilig ho tayo sa shortcut Kung ginagawan ho natin ng sarili ng version. Yan. Araw, binimay ka ako markang demonyo. Ay di alam na ho, Ginebra Gin. Yan. Ay, ngayon, kung may mga katanungan ho kayo rito, Yan. Gagawan ho natin ito ng mga mixing, ito hong Ginebra, para hindi na ho kayo nahihirapan. Yan. At saka isa pa ho pa ating pagkwentuhan, Nakakita ko ho kasi, sa mga iba, yung ganon, sinde, salad. Parang may orange juice. Or may mixing siya. Ay, Ray, magandang gabi, yan. Maganda si Ray, may makakwento tayo. Shout out kay Ray, yan. Magandang gabi, Ray, yan. Idol, ayan. Magandang gabi, idol, yan. Di ba si Sindihan, salin sa pichel? Sinde, salin. Wala naman nung yun Kwento ko lang Ray, at saka kay Joshua. Yun yung Yun yung mga taong gano'n, ho yun Baka sabihin naman si Mr. Lan, sobra naman. Totoo naman wala naman anong silbi nun. Wala naman kumbaga sa basketball, no bearing ho yun Wala yun. Magsisinde? Natural lang magsisinde May alcohol content ho ito Kahit naman ho itong chivas, gusto niya, pasindihin ko Gusto niyo yung vodka ko rito, ayan pasindihin ko, yung Hennessy, sisindirin ho yan. Lahat ho yan sumisindi. Kaya wag ho tayo mamangha yung ginagawa ho nila na gaganon. Ilalagay sa pitchen, sisindihan ng lighter na gano'n, gaganon. I-shake na gano'n. Natural ho magsisindi, ang sinasabi ko. Pero wala ho yung kumbaga,
ano ba pwedeng term? Wala ko tayong mapapala. Oho. Ay, salamat. Oo, ray. Oh. Wala ho tayong mapapala doon. Wala ho tayong makukuhang igi doon. Wala ho. Hindi ho nakakadagdag ng lasa sa tinimplan nila o sa iniinom nilang gin. O, bagkus, nasusunog lang ho yung alcohol na nasa loob ho ng ng Hinebra. Kasi itong Hinebra ay may alcohol content ho ito. Kaya nga ho ito nakakalasing. Pero ang sinasabi ko, walang silbi yun. O walang wala kang mapapala. Wala ho. Hindi ho nakakadagdag ng lasa yun. Hindi ho nakakadagdag ng lasing yun. Wala. Ang ginagawa lang ho ng mga manginom, ginagawa katuwa. Tayo naman ho mga nanonood. Tuwan-tuwa tayo. Akala ho natin maganda. Pero hindi ho. May possible ho yan. Baka mamaya sumabog pa yung bote. O, di ba kasi sa mga pinikula ho, di ba napapanood natin? Di ba yung mga alak? Yung mga ganito, di ba? Nalagyan nila basahan, di ba? Yung mga gera. O, di ba? Pag handyan ay sisindihan na iyahagis nila. Di ba puputok? O, di ba ho? Yan sinasabi ko, paano kung one time, sindihan ho nila, bigla na sumabog sa mukha nila. O, di sunog sila, or hospital, second degree burn, third degree burn. O, di ba ho? O, di ba? O, di ba, Ray? Di ba, Joshua? O, sabi ko naman ho sa inyo, ano tawag ho dito? Manood ho tayo doon sa mga nagbablog ng alak. Doon sa may matutunan ho tayo. Yung may mapapala. O, yung nakakita na tayo, mga Pilipino ata kasi mahilig ko doon sa manood ng yung kalokohan pag kalokohan, mataas o lagi views pag kalokohan, yung mga yung gawa na, yung scripted, ayun pala, yung tamang term na yun, yung mga scripted, yung mga gano'n. Kimistan lang so kayo manood, marami ko kayo matutunan baso sa kalakan. Gusto nyo nga ho pasindihin ko ho lahat at makita nyo. Di ba? Meron pa ako nakita ha. Meron pa ako nakita. Isa na lang. Yeah. Ito, maganda at malapit. Di ba? Hi, si BJ Villanueva. Magandang gabi ha. Shout out sa iyo. Yan ha. Tayo nag-ano ho na kaalakan. May isa rin ho ko napanood. Ito yung papakwentuhan habang nakikinig kayo. Ito naman ho tanduay. Ito naman tanduay. May isa naman ho lalaki. Sabagay, kung trip-trip lang naman ho niya, wala naman ho tayo magagawa. Pero sa akin, hindi naman, kasi baka mami ginagaya ho ng bata. Ito ho tanduay na ganito niya, isinali niya ho dun sa sa kawali. Tapos yung kawali, sinindihan niya ho gano'n. Siyempre, aapoy. Natural ho, aapoy na naman. Bakit ho? May alcohol content ho ang ram ram ho ito nakakalasing ho ito. Natural, may alcohol content. Parang din ho itong Hinebra Gin, parang itong Chivas, parang Black Label, kung ano man yan, na spirits. Normal ho yun. Liliyab yun. Yun. Tuwan-tuwa ho siya, inahalo niya, umaapoy. Paano kung napapanood ng mga anak nyo, di ba? Diba? Yun. Para ho yung kanina, yung bang kay Lebron Labrador, yung parang, yung, tama ho si Lebron doon, si Labrador, yung vlogger na kasi parang yung mag-ina, di ba? Parang niloloko yung tatay na sorry ho yung parang may kadu. Parang ganun eksena, dumating ho yung tatay. Nakatulokbong ng kumot. Kung napanood nyo. Tapos yung bata, yung nasa loob ng kumot, yung nanay, at saka ho yung anak. Tama naman ho si Labrador na Labrador ho doon na. Ba't ba nasasabi ko yung Lebron? Basta si Labrador ho na yun, yung vlogger na tinuturuan nyo ng kaanuhan yung anak nyo para umira. Para din ho sa alak, Siyempre, kung napapanood din ho natin ng mga bata, gagayahin ho yun. Di ba? Paano kung sinalin mo, lagay mo sa kawali, pagdakin bigla ho nagliyab yun. Nagliyab, kung mababa ho, kung ang bahay mo mababa, nasila ba na yung kisame mo or yung yero mo, di sunog pa hong bahay nangyari. Di ba? Ibig sabihin ko, ito hindi ho ito ito mga anak, hindi ho ito ginawa. Para lang ho ipakita sa ganun na lalagyan nyo sa kawali tapos aapuyan nyo, susunugin. Hindi ho ganun. May proper ho na pagsisindi ng mga alak. Panoorin nyo sa aking vlog, sa Mr. Lance. Nagpaapoy ho ko na alak doon. Yun ho, proper yun. Wala ho ma-harm. Nasa tama. Nasa ayos yun. Kaya nasa basic ho yun. Ayan. Ray, kumusta? Ayan. Bago tayo ayan. Ito naman hong tanduay, hawak ko na ho. Bigay na ho natin yung neto, munting kaalaman.
1856 pa ho ito nag-start. Alam niyo ba kung saan ho ito kauna-unahang ano tawag dito? Yung distillery? Ay walang iba kundi ho doon sa Hagonoy, Bulacan. Ayan. At ang founder ho nito si Elias Manchatore. Ayan. Ray, kumusta? Yan, yan. Ano, yan, baka may mga tanong kayo ha. Oo, na tungkol sa Kalakan ha. Ayan. Gusto niyo ba pag-usapan ho natin yung tequila? O Chivas Regal. O ito yung Chivas ha. Ito ho ano nag-start pa ho to 1801 eh. Ito yung Chivas, itong hawak ko. Ayan. Si John Forrest, yan ho ang founder ng Chivas Regal. Ayun ang mga mahilig uminom ng Chivas. Ayan. Ayan, yan. Uy, may nanonood na wala pa. Yan. Yan ho Yan, comment lang ho kayo, comment. Yan, comment. Nagla-live ho ako para ay dito naman ho tayo magpakilala ng Kaalakan sa live yan. Si Ray nawawala. Ray, comment ka naman. Ayan. Ay, si Juliet. Ayan, yung dati kong kapitbahay. Ano araw. Magandang gabi si Juliet. Shout out sa iyo. Yeah. Wait lang po Tapos na kayo? Hindi rin sunod. Binigyan na muna. Sige. Thank you. Yeah. Ayan. Magandang gabi kay Juliet Ayan. Oo. Nasaan ba si Romeo, Juliet? Ayan. Okay. Magandang gabi. Shout out sa iyo. Ayan. Yan. Isang trivia lang ho uli, no? Okay. Alam niyo ba ang yung unang-unang mixing ho ng alak na nangyari sa kasaysayan ng tao? O yung the first cocktail o the first mixing in the world. Okay. Alam niyo ba ang pangalan ho nit? The Sazerac. Ang pangalan ho nun. Sazerac. Yan. Sazerac. Sazerac. Yan ho, unang-una. Na unang cocktail ho sa mundo Yung mga mahilig ho. Juliet. Lasingan talaga rito. Sa aking programa. Yan. Sa aking channel. Yan. Sazerac ho, Sazerac. Yan ho, unang-unang mixing ho na naitala ho sa kasaysayan ng tao. Yan ho, lumabas pa ho nung mid-1800s. Ganun na ho katagal. Siyempre, hindi pa naman ho tayo tao. Ang ginamit ho dyan sa mixing ho na yan whiskey Tsaka yung absinthe. Ayan. Bitters. At tsaka ho sugar. Yan. Yan ho yung nangyari ho yan sa New Orleans. Sa Amerika ho. Yung hong absinthe, ano ho yan parang ho yan gawa ho sa mga herbs and spices ho yun. At nakakagaling daw ho yun. Hayaan nyo, minsan ho, may mag-i-introduce ako niya isang klase ho na mga alak daw ho na nakakagaling. Parang ito. Although ito ayoko sana dahil Chinese product ho ito. Itong Kung Fu. Ayan, may mga therapeutic claim ho ito na nakakalasing daw pag daw ko iniinom. Ito, iniinom ho ng mga lolo ho natin nung araw. Kaya nga ho sa likod Siguro baka nga ho, no? Possible Kasi yung mga lolo ho natin nung araw ito iniinom nakikita ko ito. Ito. Kasi marami humahanap po sa akin ng kulapo. Hindi lang ako nakakabili ng kulapo tsaka hindi ko po na pag-aaralan ng kulapo.
O kasi bata pa ho ko no, yung mga matatanda ho sa amin, no, kula po nga iniinom. So ito namang kung fu ho na to, ito, may tinatawag ho to na ano ito, therapeutic claim. Sabihin, parang nakakagaling ng karamdaman. Ito. Dawa. Oh, eh sabagay, baka nga ho rin ho to kasi no araw ito ho iniinom ng ating mga lolo't lola. Eh di ba mahaba ho buhay nila nung araw. Possible. Ang ating pag-aaralan. Ay yung mga ganito, gawa ko sa mga herbs and spices ho ito. Pero siyempre may alcohol content ho ito. Yan, ito ay isang uri ho ng kung fu. Hindi ko lang mabasa eh. Ano eh, may madilim eh. Oh. Kaya na magbasa. Sino ba nakainom na ito? May comment naman, itong kung fu na to. Hindi ko ho binubuksan eh, bago eh. Nakita ko lang sa grocery, marami nagre-request pag kayo nagla-live. So, ayan na, yan. Okay, baka may mga tanong? Yan, oh. Tayo magkwentuhan sa mga kaalakan. Yan. Ayan. Ay, saka ho pala ha, tsaka ano ha, advance happy birthday ho dun sa ano ha. Anak ko ni ano, no, hindi ko alam ang exact name eh. Anak ko ni Aurora Mendoza. Ayan, happy birthday ho. Hindi ko alam kung kailan ba. Yan, happy birthday sa iyo, nene, ano, 18th birthday ho, debut. So, ay nakumbida ho tayo sa linggo sa Bulacan. Ay, tayo sasagsag. Yan, laliman ho natin ang salita. Tayo sasagsag saglit sa Bulacan. At tayo papasyal, tayo titikim ng tayo nakumbida. Yun. Yan ho, yan. Tayo sasagsag at tayo pupunta. Tayo tumikim ng konting handa. Ayan, tayo maki-debut, maki-birthday. Ayan. Salamat po sa pag-invite sa aking talik na kaibigan na si Aurora Mendoza. Iyo yung nanay, hindi huy na magdidebut. Yan. Makita tayo sa ano, Aurora Mendoza sa ano, Sunday siguro. Oy, ang aking ano, tiyahin. Magandang gabi, Di Chimuneng. Ayan. Yan. Kumusta ho ba kayo? Yan. Lagi kayo magpalakas ang aking tiyahin, ng magandang tiyahin. Yan. Yan. Magandang gabi sa inyo. Magandang, ayan, mga taga San Gabriel, Santa Maria, Bulacan. Shoutout to sa inyo. Yan. Eh, siyempre, yung si Juliet, taga San Juan ho ito eh. Ay, mga taga San Juan ho, yan. Abay, nood kayo na aking vlog ay mga taga San Juan, tsaka mga taga San Gabriel. Yan. Ang akin hong channel sa YouTube at saka Facebook ko, puro Mr. Lunch. Ayan. Ayan, Ay, bakit ito ba Mr. Lunch? Papakain ho ako ng lunch. Yan, yun ho, totoo. Yan. Yan, yan. Okay? Ayan, may mga katanong wala ho tayong mimix ho ngayon dahil ako tinatamad. Ay nakaraan ho ano ho ba tawag doon? Yung nagpahula ako, 100 pesos ko yung tinimpla ko eh. Sa limang makakahula ho ng tama ay sama ni Gcash ho. Yan. Okay, dahil malapit ho sa akin yung San Miguelite ho na to, no. Ito yung ating local beer na pinagmamalaki na San Miguelite. Okay, alam niyo ho ba itong San Miguelite? Ano ho ito eh, no? Nag-start ho ito noong tahong 1999. Although hindi ho matagal, na may katagalan na rin. Ano ho ba, alin ho ba sa dalawa ang gusto niyo doon? Yan ho. Yan. At ito ho ang the first low-calorie beer ng Pilipinas. Ito ho, ng San Miguel. Yan. Eh, siyempre, may alcohol content ho na 5%. Hindi ho pag sinabing low-calorie, ay yung alcohol content ay mababa. Hindi ho. Ito yung nasa standard ho ito. Ito ay may 5% alcohol by volume. Kaya ito ho ay standard kumbaga yung kanyang alcohol content. Okay? Ayan, baka may mga katanungan. Na-explain na ho natin ang Tanduay, ang Ginebra Gin, ang Chivas, at ang San Miguelite. Ayan. Baka may mga gusto pa kayo na pag-usapan.
Ayan. Pag-usapan naman ho natin yung ano no? Yung the most expensive whiskey sa buong mundo. Kasi nung minsan nakakita ho ako no? Mga vlogger kong mayayaman. May mga hawak ko silang whiskey. Nakalimutan ko na exact price pero million ho ang halaga. Alam ko babae pa yung isa. At totoo naman ho yun. Talaga ho mahal. Dahil yung hawak-hawak ko nila, alam ko parang makalan. Makalan. Oy, Conrad, magandang gabi ha. Yan. Ako yung kaibigan si Conrad. Yung kasing makalan, isang uri ho yan ng whiskey. Yung mga whiskey, ho kasi ano yan mga whiskey ay parang mga ganito yan. Parang mga Chivas, Red Label, yung mga ganun ho. Yung Glenlivet, yun ang mga tinatawag ko na whiskey. Yan ho. Yun ho tinatawag na makalan, isang uri ho ng whiskey yan. Ang mga whiskey ho, gawa ho yan sa mga wheat o sa mga, saan pa ba? Nakakalimutan ko na ito. Sa mga ganyan ho. At nasa dulo ho ng dila ko, di ko masabi. Ayan, lagi ko naman binabanggit yan. Tsaka lagi sa mga vlog ko. Ayan, manood kayo ng Mr. Lance. Ayan. Yung tinatawag ko na makalan, ay nagkakalaga ho siya ng $1.38 million. Yung makalan, Intrepid kung tawagin ho. Isipin nyo, ganun ho kamahal yun. Isang uri ho ng makalan. Isipin nyo, 1.38 million. Sa atin kayamanan na ulo. Kasi alak pa lang ho sa iba yun. Bakit ho ba nagkakaroon ng gano'ng kamahal? May mga alak ho talaga na ganyan. Ganyan ho kamamahal. Yan ho kasi, mga ilang taong, inimbak. Distilling process, yan masyadong matatagal. Kaya, nagmahal ho siya ng gano'ng kamahal. Yung the second expensive whiskey in the world yung tinatawag na the Macallan Valerio Adami. Yan din ang isang mahal 1926 ho yan. 60 years old kaya humahal. Nagkakalago siya ng $1.7 million. Ayan ho ang kanyang halaga. Yan. Tapos yung pangatlo ho niyan, Macallan pa rin. The Macallan Peter Blake 1926 na naman. 60 years old na naman. Alam niyo ho ba kung magkano presyo? $1.4 million. Ayun, ganyan ho kamamahal ang mga alak ho nila. Sabi ko naman sa inyo, dito sa channel ko, marami kayong matututunan. Ayun, yung whiskey, sa barley, sa wheat, sa mga grains, kasi siya kayo at ako kayo inaantok. Ayan, dyan ho gawa yan. Ang mga grapes, ang mga brandy naman ho mostly ho yan, gawa ho yan sa mga ganito. Ito naman mostly gawa naman yung mga brandy or cognac, gawa naman ito sa grapes, doon naman siya. Ang mga whiskey hindi ho. Pero may mga whiskey ho na kagaya ho nung Jim Beam, wala lang ho kung Jim Beam hindi pa ako nakakabili. Yung Jim Beam, igawa ho sa Amerika yun. Hindi naman igawa naman ho sa corn. Hindi naman ho sa mga barley, hindi naman sa wheat, hindi naman ho sa grapes. Yun, para ho sa inyong kaalaman. Gawa ho siya sa corn, kasi bakit? Kasi marami hong marami hong corn sa Amerika. Ay, Clarissa Rodriguez aking pinsan ho na Malateche Agbayani. Ang kanyang peg. Ayan. Magandang gabi sa inyo magandang gabi ho sa mga tiga Malolos, Bulacan. Ayan. At saka siyempre kay Conrad, yan, di ba anak mo? Kumusta sa anak mo Yan. Conrad, share mo naman to ating ginagawa Share niyo naman yan Alam niyo ba yung best brandy and cognac in the world? Alam niyo yung mga best. Sino ba? Tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa brandy. Yan. Meron tinatawag na yung mga best brandy and cognac. Yung ba't ba tinatawag na cognac? Ito isang uri ho ng cognac tong Hennessy. Ito. Food evening minsan. Food evening din sa'yo. Isan, magandang gabi. Nagutom ako. 2 isimada nga, tinira ko ngayon. Malit lang naman, Si isimada din sa Malolos, di ba yung malalaki? Alam niyo sa Malolos, Bulacan, Seguela, konti.
Alam niyo sa Malolos, Bulacan meron ho kaming ano diyan eh. Ensimada ho diyan malaki pa ho sa plato eh. Ayan, alam ho ni Clarissa Rodriguez yan. Di ba sa may, pag pumunta ho kayo ng Barasway in Church, marami ho natitinda nun. Umakita-kita. Meron pa ba nun? Comment ka nga, Clarissa. Yung malalaking ensimada, no? Yung iba pag may special, may itlog na pula pa. Ako naman gusto ko yung plain lang. Yung original. Yan, balik ko tayo sa, habang siya nagko-comment. Ito yung tinatawag na konyak. Yung konyak naman, ito place sa France yan. Yan, yung mga konyak na tinatawag. Kaya may konyak, paro sa kaalaman. Tsaka maganda ho, tayo umiinom, pag tayo umiinom, alam ho natin, iniinom natin. Payo ko rin sa mga mangin. Yan. Para hong ganito, di ba? Ito alam na alam natin eh. Tequila! Pwede sa'yo ha. Pang babae. Lemon lang ang katapat. Wala na nagtitinda nun. Sayang, nung araw, nag-field trip yan ako. Tsaka nung araw nakikita ko na talaga nag-field trip yan ako sa mga bus nung tourist bus, umaakit siya. Karalapad ng mga ensimada. Yeah. Sayang. May mga tradisyon na food ho natin. Okay, balik ko tayo sa pinag-usapan. Ba't ko ba nasabi maganda alam natin iniinom? Di ba ho yung wari may anak ho tayo, di ba? May anak tayo. Sabihin doon sa yaya, kung yaya man. Yaya, painumin mo na ika ng milk si baby. Opo, ma'am. Di ba sasagot na gano'n? Yaya yung absolute or Wilkins yung gamitin mong tubig. Sa pagtitimpla ng gatas. Di ba ho? So, yung baby, yung nanay pala, yung tatay, alam ho nila yung tinitake ng anak nila o yung nilalagay sa tiyan. Siyempre, tayo rin naman ng mga tatay na umiinom naman. Kailangan yung ini-intake din natin, iniinom din natin. Alam din natin ng kaalaman nun. Yung dosage nun, kung ano ba dapat lang iniinom. Di ba? Kasi si baby ho, ganun. Lagay mo ika-4 na takal, huwag kayo sosobra. Kasi inapayo ng doktor, di ba? Di ba? Ganun ho. Ganun din ho sa matatanda. Kailangan yung tinitake ho natin. Wari, umiinom ka ng beer. Dapat alam mo yung beer kung saan magawa, kung sa baganto. Dapat ba, ilan lang iinumin ko nito? Something like that, di ba? Ang punto ko, kung alam natin na iniinom yung bata, tinitake, ni-intake, ganun din na dapat sa ating matatanda, hindi lang sa bata. Yun yung isang, di ba isang maganda hong payo, di ba? Sa mga ganung bagay. Okay, balik ko tayo dito sa brandy cognac. Yan, yung mga best brandy and cognac ko, ito kasi tinatawag na brandy cognac to, itong Hennessy. Ayan. Yung mga tinatawag na yung nung araw sikat na sikat yung Remy Martin XO. Wala lang ho talaga ako kasi masyadong malo Nagre-range ng 5,000, hindi ko mabili. Alam niyo si Mr. Lance, wala pa akong wala pa akong kinikita sa ating ginagawa So, baka naman ho dyan, baka. Yan, para naman si Mr. Lance may lagi nyo panoorin yung aking vlog sa akin yung mga content ng ako naman makabili naman ng mga ganon. Makasahod ho tayo. Yung Remy Martin ho, kulay ano ba, nung bote nun? Parang blue-green. Tapos may ukit pa ng France yung usi sa likod yun. Kasi nanggagaling yung anak. Yun ho. Tapos yung tinatawag ko na Hein Antique. Wala rin ho ako nun. Siyempre, malapak ang mahal yun ito Tsaka yung tinatawag ko na Asbach 8 years. Ayan, babanggitin ko na lang ho. Pasensya na ho kayo. Wala akong mga bote. Wala ho dito. Meron lang ako dito. Blue Label. Yan, Hennessy. Gentleman Jack. Martel. Yan ho, meron ho ako Pero yung mga binabanggit ko, wala. Saka ito ho, isang napakamahal na to. Ito ho, tinatawag na Louis XIII. Ito yung mga brandy. During my hotel days ho, meron ho kami Louis XIII, pero hindi ko ho nakita. Sad to say, hindi ko ho nakita. Kasi sa tagal ko rin ho, naging bartender for almost 4 years din ho sa Con, mahal talaga. Sa hotel, almost 3 years ako akong bartender doon sa hotel, mismo sa Hotel Nico, isa ho ang na-encounter ko at nadinig ko na umorder ng Louis XIII. Iisa ho, Yun wala akong iba kundi si Joseph Herzog Estrada. Talo-talo pa. Si dati nating presidente. Parang si Era po kasi mahilig ko yan sa Ano ba yun? Kasi one time may experience ako kay President Era pa. Yung Ajinomoto, banggitin ko na sa Makati, Okay, bago ko sa hotel.
O nilapitan ho ko, tinawag ho ba ako niyan. Sabi ho sa akin, ano ba yung niluluto noon? Kasi mga time ho na nauusan yung mga Japanese food. Yun. Sabi ko, tempura ho yan. Ano ba yung kalasa? Sabi sa akin. Sabi ko, masarap po hipon ho kako na parang coated ho siya. Japanese food. Kaya ikaw ko mga ikapo. Kinuha ko siya mga 4 na piraso. Lang pagbigay ko naman ho sa kanya, hinarang ako ng mga security. Sa kudo dadari. Sabi ko sa akin, alam ko, Vice President siya that time. Vice ho ka. Bakit? Humingi ho sa akin eh. Dala ko daw siya, bigyan ko siya. Ayun. Yung mga security na nabigay. Balik ko tayo sa Alakbato, napunta doon. Kasi nung tinanong din ho ni Erap, sabi ng mga kasama ko sa Hotel Nikon. Ano ba yung pinakamahal yung alak dito? Parang gano'n. Sagot ko ng mga kasama ko na bartender. Pero hindi naman ako. Yung doon Louis XIII. Kasi inang topic ko natin. Magkano ba ka ang yan? That time ho, dekada 90s, early 90s. Nagre-range ho siya ng 2,500 per shot. Ito lang ho siya. Yan. Ito lang ho yan. Isang giga ho yan. Sa brandy glass. Doon nila. Ang equivalent ho na ito, 30 ml. Ito. Isang ganito lang ho yan. Pag dinalawan niya, di 50 ml ho, di gano'n. Magiging 60 ml. Ayan. Pag ho ito, 30 lang. Ganun lang ho yung isang tunggaan lang ho yun. 2,500 data. Lalo ho ngayon, baka hindi lang. Yun. Umorder ho siya, no? Kasi pag umorder ho yun, naka-ano ho yun naka-cabinet. Naka-cabinet ho siya. So, yung pinaka-manager ho namin, bar manager, o supervisor, siya ang kukuha kung sino man naka-duty. Sasabihin pa ho sa duty manager ho ata nung that time ng hotel. Tapos naka-cabinet ho yun, saka nang bubuksan, doon ho babawasan sa akin. Si-serve na ho yung naka-glass na. Sabihin nakalagay na sa baso. Yun. So, yun ang kwento ng isang Louis XIII. Whiskey bottle, hindi ko nakita sa hotel sa amin. Pero siyempre lahat na hon, nakita ko na ho. Hon, kumusta? Ayan, Sana ho'y nag-enjoy ho kayo sa ating katapik ng mga kaalakan, sa mga alak. Ayan. Yan. Tayo hanggang 10:30 lang kasi ako may schedule pa. Yan. Ayun, minalala ko. Yan. Kukunti ho sa aking nanonood. Hindi bali ho, basta ho pagpapatuloy rin ho natin to. Atin hong ginagawa. Pero parang pansin ko dito sa live sa Facebook parang walang gano'ng basher. Doon sa TikTok naku po. Pusakan ho ng dami. Okay. Napakadami yung basher ho doon. Tsaka puro direct ho kung magsalita. Hindi ho maaayos na salita. Yun. Ayan, Conrad, baka gusto ka i-topic, pag-usapan. Ayan. Ang sa mga Japanese, may isa ho silang mahal na na whiskey, tinatawag ko na Yamazaki na whiskey, Oo. Yan ang isang mahal. Nagkakalago siya ng sa pera din ho natin 10,790. Tinatawag ko na Yamazaki 55 Yan. Yan ho, ang isa pinagmamalaki ho ng whiskey ng Japan Yung parang hong Suntory at saka Yamazaki, halos one company lang Wala hong iniwan ho yan sa yung mga black label yung mga black label, yung red, white, blue, di ba ho? Yung double black, isang kumpanya lang ho yung itong Chivas Regal. At saka ho yung pa ho ba yung Bat 69, Valentine's, iisa lang ho silang kumpanya. Isa lang ho gumagawa. Okay. Kon, mag-out muna ako. Sesya na muna ha. Clarissa ha. Yan sa mga nakikinig ko sa inyo.
Ti Ray, sa akin tiyahin, no. Tila BJ, ayan. Ray, out muna ako, may schedule tayo eh. So sumaglit lang ako ng live. Adipan ho, magandang gabi ho sa inyo lahat. Ako ang pambansang bartender ho ng Pilipinas. Nood ho kayo na aking vlog, Mr. Lance, sa aking YouTube. At makita yung mga buong-buo kong bina-vlogs tungkol sa Kalakan. At saka sa akin Facebook, hindi yan ho makita. Okay, magandang gabi. God bless you sa ating lahat. Thank you. Con, good evening ha. Clarissa, magandang gabi ha. Oo. Silipin ko na aking schedule. Thank you.